Hi everyone, welcome po sa ating last part ng ating tutorial series. Pero bago tayo mag-umpisa, panoorin niyo po muna yung part 1 tsaka 2 ng series na ito, kung saan tinuro ko sa inyo kung paano mag-factor ng isang trinomial, kung saan yung value ng A ay 1, tapos yung value ng C ay positive tsaka negative. So yung steps kasi na na-apply natin noon is i-apply natin ngayon sa part na ito, no? And ngayon, kung sa part na ito, no, i-discuss ko naman how to factor a trinomial ax squared plus bx plus c where a is greater than 1 naman. Okay? So ibig sabihin, yung trinomial na yon ay nag-uumpisa sa halimbawa 2x squared, 3x squared, mga ganyan. So i-discuss ko yan ngayon. Okay? So, mag-umpisa na agad tayo. So, our first example is 2x squared plus 9x plus 4. Okay. So, dapat yung steps na in-apply natin nung nakaraang part, no, i-apply natin dito. So, ilalagay muna natin yung parenthesis. Ayan. So, ngayon, di ba, kung x squared to, ihiwalay natin siya as xx, di ba? Kaya lang may number 2 dito sa tabi niya. So anong gagawin natin? Kopyahin na lang muna natin yung 2. Pero lalagyan pa rin natin ng xx. Ihiwalay pa rin natin yung x, yung x squared, di ba? At this time may 2 sa gilid nila. So ganito, 2x at saka 2x. Ayun na po. Ngayon, kunin na natin yung sum at saka product ng dalawang number. So ano bang sum natin? Sum natin is 9. Tapos yung product, kung inaakala nyo ang product ay 4, so ito talaga ang product nito. So 2 times 4 equals 8. So 8 is the product. So bakit 8? Diba? At saan naman paano naging 2 times 4 yan? So yung 2 is the value of A at saka yung C, yung 4 is the value of C. So actually ang ginagawa natin is yung tinatawag na AC test. So sa AC test ay na-apply lang yan sa trinomials na pagfa-factor, no? Kung saan yung value ng A is greater than 1. So kaya tinawag na AC kasi yun yung product ng A at C. So, ito yung value ng A at saka ito yung value ng C. Pag pinag-times mo, magiging AC, di ba? Kaya, ang dahilan, ito yung dahilan kung ang product nito ay 8. Okay, at hindi 4. Okay? So, mag-proceed tayo sa next step. Ngayon, titignan naman natin yung sum ng product, which is yung sign niya ay positive. So, meaning to say, yung dalawang numbers ay parehas positive or parehas negative. So, di natin alam kung alin dyan sa dalawa. Okay, titignan naman natin naman sa sum. Yun ang pagbabasihan natin kung alin sa dalawa yon. So, since ang sum ay positive din, so meaning to say, yung dalawang numbers ay dapat positive. Okay? Parehas positive. And then, kapag mag-a-add ka ng positive numbers, ay numbers ng parehas pala yung sign, sorry, yun ang ibig kong sabihin, no? Pag mag-add ka ng numbers na parehas yung sign, so i-add mo lang yung dalawang numbers at ito yung lalabas. Okay, so anong gagawin natin? So hanapin natin dalawang numbers na kapag in-add mo, ang sagot ay 9. Sige, umpisa na natin sa 1 tsaka 8. Ayan, 1 tsaka 8. So multiply muna natin kung sakali, no? Just in case na kapag hindi nag-match dun sa product nito, mag-isip pa tayo ng iba, no? So multiply muna natin. So 1 times 8 is 8. O ayan, meron na agad tayo nahanap, 'di ba? So 8 yung product natin at 8 yung sagot dito sa 1 times 8. So saan natin ito ilalagay? So dito sa space na to, di ba?
So katulad nga na sinabi ko kanina, parehas positive. So ilalagay natin as positive 1 at saka positive 8. Okay? So ang tanong, ito na ba ang final answer? Kasi kung ang sinabi mo ay final answer na yan, mali kayo, no? Kasi hindi ito ang final answer. Kasi kung mapapansin natin, kapag minultiply nyo itong 2x at saka 2x, pag pinag-multiply mo sila, magiging 4x squared, which is iba sa 2x squared, no? Magkaiba sila. So hindi pa ito ang final answer. So kung nagtataka ko bakit yung nilaktaw yung yung space, di ba? Dahil meron pa tayong gagawin, no? Meron pa tayong gagawin. So anong gagawin natin, no? Hindi pa ito ang final answer. Anong gagawin natin? So ang gagawin natin is i-reduce natin yung factors sa lowest term. Parang nagre-reduce ka ng fraction sa lowest term. So anong ginagawa pag nagre-reduce? Anong ginagawa natin? Dinidivide natin yung dalawang numbers sa common factor nila. Okay? So ganun ang gagawin natin. Okay? So titignan natin yung bawat isa sa kanila kung meron tayong mare-reduce. Okay? So umpisa na natin sa 2x plus 1. So titignan natin yung constants 2 tsaka 1. Saang number kaya pwedeng ma-divide itong 2 at saka 1? So alam natin na wala tayong ma-divide dyan. Kaya ang isulat na lang natin ay ganun pa din. So 2x plus 1. So ito yung unang factor natin. And then yung sumunod naman 2x plus 8. So saang number pwedeng ma-divide yung 2 at saka 8? So anong common factor niya? So yung 2 tsaka 8 parehas silang nadi-divide sa 2. So kaya i-divide natin itong pareho, itong binomial na to sa 2. Okay? So 2x divided by 2, ang nangyari dyan ay x. And then 8 divided by 2 is 4. And then we're done. Okay? Tapos na. So ang factors natin ay 2x plus 1 and x plus 4. So ito ang factors natin. So maliwanag na po. Pagpasensya nyo po yung pentel pen ko kasi pentel pen. At pasensya yung marker ko kasi medyo naghihingalo na po, no? So alam ko naman na nakita nyo pa rin kahit papaano, no? So ito po, ganito po ang pag-process ng factor ng isang trinomial kung saan yung value ng a ay greater than 1. So ito yung tinatawag na AC test. Okay? So proceed tayo sa next example. So meron tayong 3x squared minus 4x minus 15. So kagaya nga, kung gagayahin natin yung steps na in-apply natin nung unang example, so ganun pa rin gagawin natin. So ganito. So ayan, malinaw na po yung first step natin. And then yung first term, ihiwalay natin sa xx. May 3 sa gilid, no? Sa tabi niya. So ang gagawin natin 3x. Ayan. So medyo luminaw na ito yung pentel natin. Okay, ngayon kunin natin yung sum tsaka product. Sum and then product. So ano yung sum natin? Negative 4, diba? And then yung product 3 times 15, negative 15 equals negative 45. Ayan, medyo malaki-laki yung product natin. Okay, 45. Now yung sign ng product natin is negative. So meaning to say, yung dalawang numbers ay magkaiba yung sign dapat, no? At kapag mag-add ka ng numbers na magkaiba yung sign, ima-minus mo yung dalawang number. And then kukopyahin mo yung
sign ng mas malaking number. Okay? So, pag binag-minus mo nga, ang sagot ay ito, no? So, hanapin natin dalawang numbers nun. So, isa-isahin muna natin, no? Nag-isip tayo ng dalawang number na kapag binag-minus mo ay 4 ang sagot. So, umpisa na natin sa 5 tsaka 1. Pero ang tanong, ano bang sign ng 5 tsaka 1? Magkaiba sila. Diba? So, titignan muna natin yung sum, ay sign ng sum natin. So, ang sign nun ay, ang sign nito ay negative. So, ibig sabihin yung 5 ay negative dapat. Okay? At saka yung 1 ay positive. Okay? So, negative 5 plus 1 is negative 4. So, ito na yon, diba? So, try natin i-multiply. Negative 5 times 1 is negative 5, which is mababa sa 45. So, hindi ito. Try natin taasan, no? Taasan natin yung number. So, gawin natin 7 tsaka 3. Negative 7, positive 3. So, multiply natin. 7 times 3 is 21. Mababa pa rin sa 45. Sige, taasan natin. So, try natin yung 9 tsaka 5. So, 9 times 5 is 45. So, that is nahanap natin yung dalawang number. Okay? So, these are negative 9 and positive 5. At ito yung isusulat natin dito. So, positive 5 muna. Negative dapat isusulat ko eh. So, wala namang kaso yon. So, positive 5 and then negative 9. So, maliwanag na ho, di ba? Ngayon, again, hindi pa rin yan tapos kasi meron tayong i-reduce. Pag ganun class, hindi pwedeng wala sa kanilang ma-reduce. Kailangan at least one of them. Posibleng dalawa sa kanila. Both of them ma-reduce. Okay? So, ganun lang kasi ang pag-factor ng trinomial kung saan yung leading coefficient yan, yung value ng a niya is greater than 1. Unlike dun sa nakaraan, nakuha mo lang tong factors, okay na. Kasi yung leading coefficient niya ay 1. So, kaya x tsaka x lang, no? Okay. So, tignan natin kung meron tayong i-reduce dito muna. So, ang constants natin ay 3 at saka 5. So, ang pwedeng ma-divide dyan? So, wala tayong ma-divide dyan. Wala tayong mapapala, no? So, 3x plus 5. Ayan. And then, yung 3x tsaka negative 9. So, saan pwedeng i-divide yung 3 tsaka 9? Sa 3. Diba? So, kaya ang mangyari dyan, i-divide mo itong 3x divided by 3 is x. And then, minus. And then, 9 divided by 3 is 3. Ayan. So, meron na tayong sagot. So, the factors of 3x squared minus 4x minus 15 are 3x plus 5 and x minus 3. So, we have 3x plus 5 quantity multiplied by x minus 3. Okay? So, ayan na po. Meron na tayo. Okay. So, proceed tayo sa last example. So, we have 10x squared minus 11x minus 6. Ayan. Sige. Yan ulit. So, parenthesis. And then, pag-iwalayin mo to, this time 10 naman. So, we have 10x at saka 10x ulit. Ayan. And then, kunin natin yung sum and then product. So, ano yung sum natin? Diba? Negative 11. Tapos, yung product natin, so, we have 10 times negative 6, which is negative 60. Ayan. And then, okay. Sadali lang. Ito na. 10 times negative 6 is negative 60. So, ito yon. Diba? Ngayon, kunin natin yung sign ng product. So, which is negative ulit. So, ibig sabihin, yung dalawang numbers ay magkaiba yung sign.
positive, negative. So ngayon, dahil positive, negative at magkaiba yung sign, so minus na hanap tayo ng dalawang numbers kung saan pag pinag-minus mo yung dalawa, ang sagot ay 11. So ano bang mga numbers na yon? So umpisa na natin sa 12 at saka 1. Okay. Ngayon, ano bang magiging sign ng mas malaking number? So ganito yung class para mas madali. Ang babasihan natin yung sign ng mas malaking number ay yung sign ng sum natin. 'Di ba? Kasi kokopyahin mo rin naman yung sum, yung sign ng sum ng mas malaking number, 'di ba? Pag mag-add tayo ng integers na magkaiba yung sign. So, in this case, itong 12 ay negative at yung 1 ay positive. Okay? So, maliwanag na ako. Okay, sige. So, moving on. So, 12 times 1, multiply natin. So, that is 12. Negative 12. So, mababa yan sa 60. Next, isip tayo ng iba. So, try natin 14. Yan. Tsaka 3. Pagpasensya nyo pa yung sulat ha. Medyo nahihingal na yung marker ko eh. Okay, 14 times 3 is 42. Diba? So, mababa pa rin yan sa 60. And then, sunod naman, ano pa? Negative 15 at saka 4. So, what is 15 times 4? So, that is negative 60. So, negative 15 times 4 is negative 60. And, meron na tayong nahanap. Okay? So, yung dalawang numbers ay negative 15 and positive 4. At ito yung ilalagay natin dito. So, negative 15 tsaka positive 4. So, di pa tayo tapos dyan kasi i-reduce pa natin tong dalawa. So, umpisa na natin sa 10x minus 15. So, saan pwedeng i-divide itong dalawa? 10 tsaka 15. Saan pa nga ba? Sa 5. Kasi pares silang divisible sa 5. So, we have 10x divided by 5 is 2x minus 15 divided by 5 is 3. And then, isa pa. 10x tsaka 4. 10x plus 4. So, 10 tsaka 4, saan pwedeng i-divide yan? Sa 2. Okay. So, we have 10x divided by 2 is 5x. And 4 divided by 2 is 2. So, ito na po yung final answer natin. So, ngayon, kung gusto nyo i-verify kung tama nga ito, same thing pa din. So, gagamit pa rin kayo ng FOIL method. Okay? Para ma-verify nyo kung tama yung sagot. Okay? So, yun lang naman po ang aking discussion po para sa part na ito. Okay? So, I hope na may natutunan kayo sa series na ito tungkol sa pag-factor ng trinomials, no? So, dito po nagtatapos ang ating series na to tungkol sa pag-factor ng trinomial, and abangan nyo po ang susunod na bagong serye na talagang matutunan nyo pa. So, I hope na may natuto kayo sa series na ito, and I hope din na mas marami pa kayong matutunan. Okay? So, ito po si Teacher Mark at ako'y mamamaalam na. So, keep safe, God bless us all, and mabuhay tayong lahat. Thank you and goodbye.